Sa libuan katinuuhan o sikta sa denominasyon sa kalibutan karon, pulos nangangkon nga may matuod nga relihiyon. Ang Ginoo nagtukod og usa lamang ka iglesia. Walay si bisan kinsa nga makahimo pagtukod gawas niadtong natukod na ni Kristo. Dili kalimod nga maglibog ang katawhan, hain ang matuod nga gabayan sa kaluwasan. Hinungdan nga ang Catholic Pretty Vendors Incorporated mupigayo ning tulumanon gabayan sa kaluwasan. Tulumanon nga mopasabot sa lunsay ug balaang pagtulunan sa atong Ginoo diya siyang santos nga simbahan. Gabayan sa kaluwasan dinhi lamang sa tingog sa Sugbo ang nagunang internet radio tibuok kalibutan. Ug karon aniya ang inyong mga alagad. Mga igsoon sa tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan, kumusta na sa kanatong tanan mayong hapon o sa makusapan yan usab ang tulumanon sa mga Catholic Pretty Vendors Incorporated Cebu Chapter sa atong gabayan sa kaluwasan. Pero po na magigala at lang ihuwat usab ang lain na itong kauban nga maabot, pero niya na karon si Brad Alben para sa tima karon no, nga isgutan. Adlaw karon nga Miyerkules page 17 sa buwan sa Abril toy 2013. Karon nga po na sa di pa ta mag-isgot sa ato karong pambitan sa atong tima nga ato karong ipaambit sa tanan nga naminaw karon. Ato na kining pataliwadan sa mubo kayo sa mga pagampo. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Among amahan nga langitnon nanya na usab. Kami nagkatigom nining hapuna alang sa pagbahin-bahin pagpaambit sa imong pagtulunan nga imong gipiyal gibilin sa santos nga simbahan ang simbahan Santa Iglesia Katolika. Inaton tao Diyos bisan sa among pagkamasalaypon, sa among pagkadalira nga mapukling gikan sa mga lain-laing kasiugdahan sa yawa. Sa mga tentasyon ihatag mo kanamo ang kaligon, ang kadasig, ang kainit bisan sa among mga panginahanglan. Adlaw-adlaw aron kami magatubo diya sa husto nga pagtulunan o nga magdasig kami sa uban usab nga nagkinahanglan. Nining tulumanon sa tingog sa Sugbo, yuluhan o gabayan sa kaluwasan. Hinautunta nga ang imong kaluwasan mulanog sa mga suok sa kalibutan. Aron sa ingon, mahimo kining lunsay nga maoy matuod nga gabayan sa among kaluwasan. Sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Abahan kining tanan gisalig na mao gipangayo sa ngalan ni Hesus. Ang Ginoo gibukan na kabuhi ug hari ban kanimo og sa Espiritu Santo ug sa panabang na Birhen Maria amo langitnon nga inahan sa mga anghel og mga santo sa langit, San Miguel Arcangel kang San Pedro kalungsod, Lorenzo Roy sa bang mga anghel, mga santos kaway hunong nga nagdaig hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Makikala, ya si Brad Alvin sa hisgutanan karong hapuna sa atong tulumanon gabayan sa kaluwasan. Brad Eli, at magandang hapon din sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kapatiran na sumusunod sa ating programa dito sa internet radio Tingog sa Sugbo sa DYRX FM radio every 3 to 4 p.m. Monday hanggang Biyernes, Monday to Friday 3 to 4 p.m. Magandang araw sa ating lahat. Ang topic nating tatalakayin ngayon ay ang pagkapangulo ni San Pedro o ang pagkapangulo ng Santo Papa. Pero bago pa tayo mag-umpisa,
Nais kong batiin si Vice Mayor Antonio Tony Suson dyan sa Baras Samar, ating kaibigan, at ating mga taga-suporta ng ating programa dito, sa lahat ng mga Catholic Faith Defenders na nagbigay para magpatuloy ang ating programa dito sa internet radio. Ang aral ng Santa Iglesia ukol sa pagkapangulo ni San Pedro. Babasahin muna natin ano ang tinuturo ng Simbahang Katoliko ukol sa pagkapangulo ni San Pedro Apostol. Ang Santa Iglesia nagtuturo na si Kristo ay nagbigay kay San Pedro ng pinakamataas sa kapangyarihan at karapatan sa pamamahala ng kanyang iglesia, at ang kapamahalaan ito ay taglay ng kanyang makahalili na siyang ang obispo ng Roma o ang Santo Papa. Kaya upang maging tunay na tagasunod ni Kristo, ang lahat ng Kristiyano, ang mga pari at lahat ng mga laiko ay kailangan makipag-isa sa kapangyarihan at kapamahalaan ng Papa ng Roma, kung saan si San Pedro ay namamahala sa pamamagitan ng kanyang mga kahalili. Ang Santa Iglesia Katolika ay nagtuturo din na ng Santo Papa, kung siya ay nagtuturo gamit ang kanyang kapamahalaan at kapangyarihan bilang kahalili ni San Pedro Apostol at pinakamataas sa Pangulo ng buong Simbahang Katoliko ukol sa pananampalataya at moralidad para sa lahat ng mga Katoliko, ay hindi siya maaaring magkakamali sa kanyang pagtuturo sa pamamagitan ng kakaibang patnubay ng Espiritu Santo na pangako ni Kristo. Iyan po ang aral at doktrina ng Simbahang Katoliko regarding the papacy or the leadership of St. Peter as the first Pope, at saka ang makahalili ng mga Santo Papa, lahat ng Santo Papa ng Roma, cannot teach error in matter of faith and morals. Ibig sabihin na hindi kailanman makapagtuturo ang mga Santo Papa ng Roma, pagpatuturo, ex-katedra sa lahat ng turo at aral ng Simbahang Katoliko ukol sa pananampalataya, faith at moralidad, morals, hindi magkakamali o infallible. Maraming mga pagtutol ang ating mga kapatid na sa iba yung pananampalataya. Maraming pagtutol, 8 itong talata na tatalakayin natin. Pero bago natin ito sasagutin, ang mga pagtutol nila, ay ipaalam muna natin sa ating mga kaibigan na kung gusto nyo makipag-ugnayan sa akin, you can see me at Facebook, add me as a friend at alvinggitamondok@yahoo.com, or join our group and page sa Radical Disciple Missionary Group at sa Cebu Chapter Catholic Faith Defenders Group and Page. Ulitin ko, sa Radical Disciple Missionary Group and Page at sa Catholic Faith Defenders Cebu Chapter Group and Page. You can also text me through my cell number kung may tanong po kayo at gusto nyo makabili rin ng CFD, Catholic Faith Defenders Basic Apologetics Course Manual, Tagalog version at Cebuano version, at mga libro ni Brad Soc Fernandez, Katinawan 1 at 2, Defense Catholic Truth, Taming, Argumento Bibliko at iba pa. We can also provide you Bibles if you want to buy Cebuano, Tagalog, and English. Just text my cell number. Ang smart ko is 0939-364-1723. Ulitin ko po, ang smart number ko is 0939-364-1723. At ang aking Globe number is 0915-477-6426. Again, my Globe number is 0915-477-6426. Nakikinig din pala siguro ngayon aking mahal na si Miss Linda Ramirez. She will be hopefully coming, Mrs. Linda Gitamondok, maybe this end of the year. I hope so. Honey Linda, good afternoon to you. Sana kakinig ka ngayon sa akin. Sa lahat ng mga kaibigan ko sa internet, salamat sa iyong pakikinig. Kaya umpisahan na po natin mga kaibigan ang pagsagot sa mga pagtutol ng ating mga kapatirang mga hindi Katoliko. Unang talata na gagamitin nila, sisipiin nila sa Biblia, sa banal na kasulatan, ang sinasabi ng Apostol sa Pablo na iisa lamang ang Pangulo ng Simbahang tinatag ni Kristo. Ayon sa Colossians chapter 1 verse 18, Colosas kapitulo 1 talatang 18. Ito ang kanilang sisipiin upang pabulaan na hindi si Pedro ang unang Santo Papa o ang Pangulo ng Simbahang itinatag ni Kristo. Sinasabi dito sa Colosas 1:18, King James Tagalog Version, at siya ang ulo ng katawan, ibig sabihin si Kristo, sa makatuwid bagay ng iglesia, na siyang pasimula ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadikilaan. Hindi daw si Pedro ang Pangulo ng iglesia, kundi si Kristo. Colosas 1:18, si Kristo ang ulo ng iglesia na siya niyang katawan. Ayan po, kaya ibig sabihin, kung ulo si Kristo, si Pedro hindi na daw Pangulo.
Mali po ang pagkaintindi. Tama ang binasang talata ng Biblia at inaamin at inangkin din ng simbahang Katoliko ang pagkapangulo ni Kristo. The absolute ruler and head of the church is not Saint Peter, but actually our Lord Jesus Christ, who is now reigning in heaven. He reigns as King of Kings and Lord of Lords, Revelations 19:14-16, Revelation 17:14, in heaven. But it is also His will that He will appoint His Prime Minister, Saint Peter, the Apostle, the first Pope, here on earth to sit on His throne as King of this world. Ang hari sa Iglesia Katolika, Pangulo ng Simbahang Katoliko, walang iba si Kristo. Pero na itinatag ng kanyang simbahan sa Mateo 16:18-19 ay binigay niya ang kapamalaan kay Pedro bilang kahalili. Narito po, basahin ulit natin ang talata na ginagamit ng simbahang Katoliko na hindi naman naintindihan at nanunawaan ng hindi Katoliko. Matthew chapter 16 verse 18-19. Sinabi ni Kristo mismo kay Pedro, "At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanagig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng karyan ng langit, at anumang yung talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang yung kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit." Ay napakaliwanag na kay Pedro ibinigay ang kapamalaan bilang bato na itinatag doon ni Kristo mismo ang kanyang simbahan o iglesia, at ang pintuan ng Hades o kamatayan ay hindi makapanaig laban sa iglesia at laban din sa bato na si Pedro. At binigyan ni Kristo mismo ang hari ng iglesia at ang pangulo ng iglesia ng mga susi o kapamalaan o kapangyarihan ng karyan ng langit. Si Pedro Apostol, ang unang Santo Papa. Ano daw ang tatalian sa lupa ni San Pedro ay tatalian sa langit, at ano man ang kanyang kakalagan dito sa lupa ay kakalagan din sa langit. Matthew chapter 16 verse 18-19. Ang tinuturo ng simbahang Katoliko ay maliwanag. Si Kristo ang pangulong bato ayon dito sa Efeso talatang kapitulo 2 talatang 20, Ephesians chapter 2 verse 20. Napakaliwanag dito. Iba yung saligang bato na si Pedro, Mateo 16:18-19. Iba din ang pagkaturing kay Kristo. Ano si Kristo? Pangulong bato na panulok, chief cornerstone. We do not teach, the Roman Catholic Church does not teach that Saint Peter, the first Pope, and even the popes and all the popes of Rome are the pangulong bato sa panulok, chief cornerstone. Hindi po. Saligang bato lang po, unang saligang bato. Sapagkat si Kristo po ang pangulong bato sa panulok, tanging pangulong bato sa panulok. Efeso 2:20, sinasabi ni San Pablo, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Ay napakaliwanag. Si Pedro Apostol ba na unang papa ng simbahang Katoliko, pangulong bato na panulok, chief cornerstone? Hindi po. Kaya hindi mali ang aral ng simbahang Katoliko sa pagiging pangulo ni Pedro bilang saligang bato lamang. Kaya nga kinasasaligan ng mga apostol, Efeso 2:20. Ganon din dito sa Apokalipsis o pahayag ni San Juan Apostol, kapitulo 21, talatang 14. Revelation chapter 21 verse 14. At ang kuta ng bayan, ibig sabihin ng simbahan ng iglesia, ay may 12 pinagsasaligan. Ibig sabihin ng pinagsasaligang bato. At sa mga ito ay 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ayan, napakaliwanag. Pinagsasaligang bato sapagkat dito sa 19, ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe, ang ikalawa ay safiro, ang ikatlo ay kalsedonia, ang kaapat ay esmeralda, hanggang sa ika-12. Pahayag o Apokalipsis 21, talatang 14, talatang 19 hanggang 20. Kaya mahalagang bato ang 12. At pinakamalaga dito ang una, ang haspe, refers to Peter. Revelations 21:14, 19-20, because in Matthew 10:1, Peter is the primary or the first apostle. Si Saint Matthew mismo ang nagsabi. Matthew 10:1 hanggang sa 2, sinasabi dito, ang mga pangalan nga na 12 apostol ay ito. Ang unay, si Simon, na tinatawag ni Pedro, at si Andres sa kanyang kapatid, si Santiago na anak ng Zebedeo, at kanyang kapatid na si Juan. Sino daw ang una na apostol sa 12? Ang una ay si Simon na tinawag na Pedro. Sasabihin naman ng mga hindi Katoliko, si Pedro daw ay small letter Petros lang daw, hindi daw Petra na malaking bato. Ibig sabihin, si Kristo yung malaking bato, tapos si Pedro maliit daw na bato o pebble.
Naku po, sa Grego at sa Hebrew, it cannot be. Why? Because even according to the Bible, in Hebrew, Peter was called Kifa, meaning rock. Saan po? Si Kristo mismo nagsabi, hindi po maliit na bato, sabi ni Kristo, ukol kay Pedro. Malaki pong bato si Pedro, ayon kay Kristo mismo, hindi ayon sa protestante. Saan mababasa? Juan 1:42. Babasahin natin dito sa King James Tagalog Version. Sabi ni Kristo, siya'y kanyang dinala kay Jesus, siya'y tiningnan ni Jesus, at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tatawagin kang Cephas, na kung liliwanagin ay Pedro. Ibig sabihin ng Kifa, Petros sa Grego, ang Kifa is Hebrew or Aramaic, meaning big rock, malaking bato. Kaya hindi po mga kapatid, si Pedro maliit na bato lamang at si Kristo malaking bato. Hindi po. Si Kristo mismong tumutukoy at tumuturing kay Pedro Apostol na ginawa ng Papa ng Roma, binigyan ng susi ng kaharian ng langit sa Mateo 16:8-19, ang unang kinasasaligang bato, tinawag niyang Kifa o big rock. Massive rock, yun po ang kahulugan ng Juan 1:42. Kahit sa magandang balita Biblia, babasahin nyo po, ganyan po ang pagkasalin. Ang ating Panginoon Kristo, sapagkat pupunta na siya ng langit, meron siyang kaharian iniwan dito sa lupa na kanyang iglesia o simbahan. Sa Lucas 1:31 hanggang 33, ganito pong sinasabi ni Evangelista Lucas, at narito maglilikas sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan, at sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David ng kanyang ama. Ayan po, ang ating Panginoong Kristo ay may binigay ang Diyos na luklukan o trono. Ano yun? Trono o luklukan ni Haring David na ama niya. At siya maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman, at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Ano ang kaharian ng Panginoon dito sa lupa? Colossus 1:12-14. Ang iglesia po, ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Colossus 1:14-18. Kaya maghari si Kristo, pero nandun siya sa langit. Kaya sino ang uupo dito, nakahalili sa kanya dito sa lupa, sa kanyang trono, o sa kanyang luklukan dito sa lupa, sa kaharian ni David ng kanyang ama, na maghari siya sa bayan at angkan ni Jacob magpakailanman. Siyempre, siya ay marunong, si Kristo na hari. He is a wise king, kaya meron siyang binibigyan ng kapamalaan. Sa Marcos chapter 13 verse 34, Mark chapter 13 verse 34, sinasabi mismo ni Kristo, gaya ng isang tao na nirirahan sa ibang lupa, na pagkaiwan ng kanyang bahay, ibig sabihin ng bahay, iglesia, unang Timoteo 3:15, ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Ang kanyang bahay, ibig sabihin ng iglesia, sabi daw ni Kristo, at pagkabigay ng kapamalaan sa kanyang mga alipin, yung kapamalaan, yung susi ng langit, binigay sa kanyang alipan, unang-una dito si Pedro, Mateo 16:8-19, binasa natin kanina, sa bawat isa'y ang kanyang gawain, ay nag-utos din naman sa bantay pinto na magpuyat. Ayan, meron din sa 12 na binigyan ng kapamalaan, may isa binigyan ng susi ng kaharian ng langit, Mateo 16:8-19, binasa ko kanina. Siya ron si Kristo ang hari na nag-utos sa bantay pinto. Ito yung bantay pinto, nagbabantay ng pinto na nagpupuyat. Si Pedro yun, ang unang Santo Papa ng Roma. Mark chapter 13 verse 34. Ang bantay pinto yun may dala ng susi ng kaharian. Kaya ibig sabihin ng bantay pinto, may kapamalaan ka. You are the prime minister of the kingdom of Christ, which is the church, the Roman Catholic Church, built and founded by Christ in Matthew 16:13-19. Napakaliwanag po niyan. Kaya nga sa John 10, dito naman tayo sa Juan 10, ito naman ang sinasabi ni Kristo ukol sa kanyang kawan. Juan Kapitulo 10, ang talatay 3, ganitong sinasabi niya. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihatid sa labas. Basahin natin muna sa talatang 1 sa Juan Kapitulo 10, 1-3, sinasabi ni Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapot ang pumapasok sa pintuan, ang siyang pastor ng mga tupa. Binubuksan siya ng bantay pinto. Ayan, may menensyon ni Kristo, bantay pinto. Ayun yun si Pedro, binigyan ng susi, Matthew 16:18-19, at kapamalaan Mark 13:34, at dito John 10:1-3. At dinirig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinawag ang kanyang sarili mga tupa sa pangalan at sila'y inihatid sa labas.
Juan 10:1-3. Kaya ang tunay na pastor, kailangan kumilala ka sa tunay na pastor sa kawan na si Kristo. At kumilala ka rin sa bantay pinto na binigyan ni Kristo ng susi ng kapamalaan, ng kanyang kaharian, ng kanyang kawan. Walang iba, yung bantay pinto si Pedro. Juan 10:1-3, Marcos 13:34, Mateo 16:8-19. Kaya nga magkakaroon ng isang kawan lamang, hindi maraming kawan. Juan 10:16, sa baba sabi ni Kristo, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Juan 10:16. Kaya ibig sabihin ni Kristo, siya yung kaisa-isang bukod tanging pastor ng buong simbahan. Ngunit may binigyan siyang kapamalaan at susi ng kaharian ng langit. Ginawa din niyang tagapangalaga ng kanyang tupa sapagkat aakyat siya ng langit. Mark 13:34. Kaya binigyan ng kapamalaan si San Pedro at mga kapangyarihan at susi ng kaharian ng langit para maging isa din ang kanyang kawan at kanyang kulungan. Ang ibang tupa na hindi pa Katoliko, na hindi pa kasama at kaisa sa simbahan o iglesia Katolika, ay dapat maipasama dito ang ubang tupa para isa na lang ang kawan, isang kulungan sa ibaba ng isang pastor o isang pangulo. Juan 10:16. Si Kristo yun ang kaisa-isang pastor, pero ginawa din niyang pangulo si Pedro sa kanyang mga kawan. Saan mo mababasa? Juan 10:16 binasa natin. Si San Juan Evangelista din nagsabi sa Juan 21:15-17, napakaliwanag ho dito. 3 times St. Peter denied our Lord during the passion of our Lord. But 3 times also he reinstated Peter, because when he asked Peter, Peter, do you love me? Peter answered to our Lord Jesus Christ, yes, Lord, you know everything. You know that I love you. And Christ said, then feed my sheep. Basahin natin sa King James Tagalog Version, Juan 21:15-17. Kaya't nang makapagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita iniibig. Sinabi niya sa kanya, anong sinabi ni Kristo kay Simon Pedro? Pakanin mo ang aking mga kordero. Ayan si Ginoong tagapakain ng kordero ng Panginoong si Kristo nang pumunta siya sa langit, dito sa lupa. Si Pedro, sinabi niya kay Pedro, pakanin mo ang aking mga kordero. Siyang kahililing pastor o pangulo ng iglesia sapagkat si Kristo ay pupunta na ng langit. Inulit na naman ni Kristo, 16-17. Sinabi niya sa kanyang muli sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Baga ako. Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita iniibig. Sinabi na naman ni Kristo sa kanya, alagaan mo aking mga tupa. Second time, sinabi ni Kristo, feed my sheep, alagaan mo aking mga tupa. Feed my lambs. Sinabi niya sa kanya sa katlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Kaya nalumpay si Pedro sapagkat sa kanyang sinabi ng katlo, iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita iniibig. At sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. For the third time, sinabi ni Kristo kay Pedro, bilang pangulong pastor, kahalili niya, sapagkat siya ay papunta na ng langit, ang luluklok dito sa trono ni David, dito sa lupa, trono ni Kristo mismo nating Panginoon. Walang iba si Pedro, ang pangulong tagapangalaga ng tupa. Juan 21:15-17. At syempre may mamatay si Pedro, kaya may kahalili, may susunod na Santo Papa, na ayon sa Biblia ay si Papa Lino. Pero babasahin natin dito ang propesiya ng ating Panginoong Kristo, ang kanyang hula ukol kay Pedro na mayroong kahaliling Santo Papa kung mamatay si Pedro. Saan mababasa? Talatang 18-19. Katotohanan sinasabi ko sa iyo. This is still John chapter 21. I have read John chapter 21:15-17. Now I will read verse 18-19. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, kay Pedro, na ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis, at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunit mo ang iyong mga kamay, at bibigkisan ka lang iba, at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Ibig sabihin, sa buhay pa si Pedro, siya ang nagbibihis sa kanyang sarili. Ang kanyang damit ng katungkulan, ng kapamalan bilang papa at pastor ng simbahang Katoliko, o pangulo ng simbahang Katoliko, ay nasa kanya. Ngunit pagtanda niya, pag mamatay na siya, siyempre, iba na naman ang magbibihis ng kanyang bihis, ng kanyang damit, at iba ba naman ang magbibigkis ng kanyang bigkis. Napakaliwanag niyan, Juan 21:18. At ito nga'y sinalita niya, ipinaalam kung sa anong kamatayan ang iluluhati niya sa Diyos. At pagkasalita niya ito ay sinabi niya sa kanya, anong sinabi ni Kristo? Sinong kasunod ni Kristo? Sumunod ka sa akin. Si San Pedro Apostol, ang unang Santo Papa ng Roma, ng simbahang Katoliko, ang unang tagasunod ni Kristo. After Christ reigning as the
king of the earth, here on earth, visibly, and as the head of the church, which is his body, is Peter. So Peter is the primary apostle. He is the prime minister, the first apostle to lead the church. John 21:19, sinabi ni Kristo, sumunod ka sa akin. So sino ang kasunod ni Kristo? Hindi si Pablo, hindi mga apostol, kundi sa 12, bukod tangi at kaisa-isa lamang si San Pedro Apostolao ng Papa ng Roma, ayon ni Kristo mismo at ni Pedro. Juan 21:15 hanggang 20. Napakaliwanag ho niyan dito sa Biblia, mga kapatid. Ano yung damit na ibibihis ni San Pedro at kanya mga kahalili? Ayon sa banal na kasulatan dito sa hula ni Propeta Isaias, binasa na natin ito noon, babasahin na naman natin ulit ngayon para maintindihan ng ating mga kapatirang mga Katoliko at hindi Katoliko. Dito sa Isaiah 22:19 hanggang 22, sinasabi dito ng hula ng Diyos tungkol sa Mesiyas at kay Pedro Apostol, at alisin kita sa iyong katungkulan at sa iyong kinaroroonan na ibubuwal ka. At mangyayari sa araw na yaon na aking tatawagin aking lingkod na si Eliakim na anak ni Hilkias, at aking susuotan siya ng iyong balabal. Ito pong kasuotan, balabal po, yung damit ni Pedro na apostol. At patitibayin siya ng iyong pamigkis. Ayan, bibigkisan ka ng iba. Ibig sabihin, may kahalili ka na gagamit siyang pamigkis. At aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay. At siya'y magiging ama sa mga nanahan sa Jerusalem at sa sangbahayan ni Juda. Ayan, magiging ama, ibig sabihin, papa. Kaya nga, Santo Papa ng Roma. Kaya kung mamamatay, mabubuwal yung Santo Papa, si Pedro, mamamatay kasi si Pedro at kanyang halili. Mayroon din kahalili sa kanya, natatawagin ng Diyos na huhalili sa kanya. At doon ipagkakatiwala din ang kapamalaan at pagkakatiwala ng simbahang Katoliko. Kaya nga yung balabal at pamigkis ay ibigay doon sa kahalili ni San Pedro. At siya ay tawaging Papa ng Roma o ama ng mga nanahan sa Jerusalem at sa sangbahayan ni Juda. Ibig sabihin ng bahay ng Juda at sangbahayan ng Jerusalem o Israel ay iglesia yon. Hebreo 12:22-23. Maraming talata sa Biblia. Acts 9:31 and many other verses. Acts 7:38, etc. At sinabi dito sa Isaiah 22:22, at ang katungkulan sa sangbahay ni David ay atang ko sa kanyang balikat, at siya'y magbubukas at walang magsasara, at siya'y magsasara at walang magbubukas. Sino po nakatupad nito ayon sa Biblia? Mateo 16:19, binasa ko kanina. Si Pedro, walang iba. Ibibigay ko sa iyo, Pedro, ang mga susi ng kaharian ng langit, at ito namang yung talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ito namang yung kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Wala pong ibang binigyan yan na tao o maging apostol man ng mga susi ng kaharian ng langit. The other apostles have authority in union with Peter. Kaya they share the power of Peter's infallibility and governance of the church because of Peter's kiss. Pero ang mahawak ng mga susi ng kaharian ng langit, si Pedro lamang, siya lamang kaisa-isa, at bagong tanging apostol, ang Santo Papa ng Roma, ang may tangan o nakahawak ng susi ng langit. By extension, the apostles are also extended with the power and authority from the kiss of Peter in Matthew 18:18. Sinasabi ni Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ng lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kakalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Pero sinabi ba ang mga susi nandoon din sa inyo 11 na mga apostol? Wala po. At sa mga obispo at sa mga pari. Kay Pedro lang, Mateo 16:19. By extension, together repeated, pagkat sabi ni Kristo sa Mateo 18:18, kayo, kasama doon si Pedro. 12 sila, kasama si Pedro. Binigyan ng susi ng kaharian ng langit. Kaya napakaliwanag ho ang turo ng simbahang Katoliko. Dito naman, sinasabi nila, tinatawag daw ni Jesus si Pedro na Satanas sa Mateo 16:23. Kaya malinaw daw na si Jesus ay hindi tinumutukoy kay Pedro bilang pinakamataas sa Pangulo. Gagamitin nila ang Mateo 16:23 na sasabing, ayan, nagtuturo ng si Pedro ng kamalian at tinawag pa ni Kristo na Satanas. Yan ba ang pakahulugan ni Kristo? Basahin nga natin ang talatang ginagamit nila upang pabulaanan tayo. Ang Matthew 16:18-19, bago lang sinabi ni Kristo kay Pedro, itatayo ko sa iyo ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsipanaig laban sa kanya. Even the gates of hell and Hades and death cannot prevail against it. Ibig sabihin, against the church and against Peter, the rock. Matthew 16:18. Bakit sasabihin ni Kristo dito sa Matthew 16:23 sa si Pedro ay Satanas? Hindi po si Pedro mismo ang si Satanas. Nakita ni Kristo si
Satanas o si Lucifer na sumusulsul kay Pedro, nagtuturo ng kamalian, pero nakapagturo ba si Pedro ng kamalian? Hindi po. Matthew 16:23, sapagkat pinaalis mismo, sinaway ni Kristo mismo ng ating Panginoong si Kristo, si Satanas na sumusul kay Pedro, dito sa Matthew 16:23, upang matupad ang kanyang sabi at pangako sa Matthew 16:8, ng pintuan ng Hades o kamatayan o ng Diablo, ay hindi makapanaig laban kay Pedro. Datapot lumingon siya, si Jesus, at sinabi kay Pedro, Matthew 16:23, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Ayan, sinaway ni Kristo si Satanas doon kay Pedro, kaya lumayas na doon si Satanas. Hindi pwede si Satanas makasusul kay Pedro, sapagkat pinaalis at pinalayas si Kristo. Kaya nga infallible si Pedro, sapagkat si Satanas, maging ang pintuan ng Hades, hindi makapagtuturo kay Pedro ng Santupapa ng Roma ng kamalian. Pinaalis nga. Sinabi, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Saan si Satanas lumagay? Doon ba sa utak ni Pedro at sa isipan at puso ni Pedro upang makapagtuturo si Pedro ng kamalian? Hindi po, sa likuran ni Kristo. Pag sa likuran ni Kristo, hindi makapagtuturo si Pedro ng kamalian ukol sa pananampalataya at moralidad, with faith and morals. Matthew 16:23. Kaya mali po ang pakahulugan ng mga hindi Katoliko para gamitan ang Matthew 16:23. Bagkus ba, itong Matthew 16:23 would strengthen the claim of the promise of Christ in Matthew 16:18 that Satan and the gates of hell cannot prevail against Peter and the church that he built. And it is no other than the Roman Catholic Church. Matthew 16:18-19 and Matthew 16:23. Kasi na nakikita naman talaga ni Kristo si Satanas. Saan mababasa? Lucas 10:18. Dito sinasabi ni Kristo, at sinabi niya sa kanila, nakikita ko si Satanas na nahulog na gaya ng lintik mula sa langit. Hindi ibig sabihin na si Pedro, ang persona ni Pedro, si Satanas na siya mismo, kaisa na, Satanas at si Pedro. Nung debate ko dati doon kay Pastor Ronald Obidos, ang debater ng Seventh-day Adventist Church sa Manila, kinote niyang Matthew 16:23, i-prove niya na si Pedro, siya si Satanas mismo na nagtuturo ng kamalian. Mali po. Hindi po si Pedro naging si Satanas o si Satanas naging si Pedro na. Magkaiba ho silang persona. Si Kristo nakikita na Satanas na sumusulsul kay Peter and tempting Peter in Matthew 16:23. Kaya nga kanyang pinalis. Nakikita ni Satanas, Lucas 10:18. At ukol sa the testing of Satan and Lucifer to Peter, Christ promised Peter not only in Matthew 16:18-19 and 23, but also in Luke chapter 22, verse 31-32. At dito rin nakasalalay ang turo ng simbahang Katoliko na si Pedro ay hindi kailanman makapagtuturo ng kamalian. Basahin natin, sabi ni Kristo at pangako kay Simon Pedro, Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niya ng gaya ng trigo. Ayan, maliglig pa po ni Satanas si Simon Pedro bilang Santupapa ng Roma at mga papa ng Roma bilang kahalili ni Kristo dito sa lupa, Matthew 16:18. Sabi ni Kristo dito, Lucas 22:31-32, datapot ikaw, Simon, ay ipinamanhi ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya, at ikaw kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Ayan ang pakaliwanag, sabi ni Kristo, ipamanamanhi ko. Christ is praying for the faith of Peter, the first pope, to God the Father, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Kaya nga infallible, ibig sabihin not fallere, fallible from the Latin word fallere, fail, cannot fail. Unfailing faith cannot fail. Yun nga, nasa Biblia yun sa Latin Bible, sa original Latin Bible by Jerome, Luke 22:32, infalliere. In English, infallible, na huwag magkulang yung pananampalataya. At ikaw kung makapagbalik na ng muli, ay papagtibayin mong iyong mga kapatid. Ibig sabihin, yung 12 apostol na tumalikod din kay Kristo nang ipanakaw si Kristo sa krus, pinagtibay din ang pananampalataya nila ni Pedro, sapagkat si Pedro may susi ng karya ng langit, Matthew 16:18-19. At pinangukuhan ni Kristo ng kanyang pananampalataya, hindi magagapi ni Satanas mismo at ng pintuan ng Hades, Matthew 16:18 at Lucas 22:31-32. Napakaliwanag ho dito sa Biblia. Kaya yun po ang ibig kahulugan ng Matthew 16:23 na humayo ka, lumayas ka sa Satanas. Dito ka sa likuran ko, Satanas. Lumagay ka sa likuran ko. Ibig sabihin si Satanas ay hindi makakalupig kay Pedro. Ibig sabihin si Pedro at kanyang kahalili mga Santupapa ng Roma, dahil sa pangako ni Kristo, Matthew 16:18-19 and 23, Luke 22:31-32, cannot teach error in matter of faith and morals. Napakaliwanag po dito sa Biblia. Kaya dito si Pedro mismo, tinanggap ba niyang susi? At sinasabi ba niya na
na sigurado ang kanyang mga turo at ang kanyang makasamang apostol sa simbahang Katoliko? Sinasabi po niya na sigurado. Kaya nga huwag na tayong mag-private interpretation sa Biblia. Tinanggap ni Pedro ang susi sa Acts chapter 2 nang ang Espiritu Santo ay binuhos ni Kristo doon sa mga apostol at sa unang simbahan na walang ibang simbahang Katoliko, ay natanggap ni Pedro ang mga susi ng kaharian. Ang ibig sabihin ng pagtuturo ng kaalaman ukol sa Diyos, yun po ang pakahulugan ng susi. Lucas, taliwas sa kapamalaan, ito din po ang pagtuturo ng tamang aral o doktrina. Lucas 11:52, sinasabi ni Kristo sa mga Pariseo dati, "Saban ninyong mga tapagtanggol ng kautusan, sapagkat inalis niyong susi ng karunungan. Hindi kayo nagsisipasok, ang inyong sinasansala ang nagsisipasok." Lucas 11:52. Ibig sabihin, mga susi ng kalanglangit, kisa doon ang susi doon sa mga susi ng karunungan. Karunungan ng ano? Kaalaman ng tama at mali. Lalo na nung puro tama. Lucas 11:52. Kahit mismo ang mga Pariseo ay iginagalang din ni Kristo nung mayroon pa silang kapamalan, hindi pa kinuha ni Kristo ang susi ng karunungan at ng kapamalan mula sa kanila ng kanyang sinabi sa Mateo 23:1-3. Kaya ibig sabihin, ito nga ay kapamalan at otoridad ng simbahang Katoliko sa pamamagitan ni Pedro, apostol na unang papa ng Roma, ng kanyang kahalili masatupapa at kaisa't kalakip ang lahat ng mga obispo na kahalili nila at ng mga paring Katoliko. Mateo 23:1-3, sinasabi ni Kristo, "Nang magkagayo magsalita si Jesus sa makaramihan at sa kanyang mga alagad at nagsasabi, nagsisupo ang mga eskriba at mga Pariseo sa luklukan ni Moises. Merong umuupo, si Moises patay na. Wala na si Moises pero ang umuupo, nakahalili sa luklukan ni Moises, sino? Mga eskriba at Pariseo, at lalo na yung pangulong pari ng mga Pariseo at eskriba. Yun ang pangulong tagahalili ni Moises na patay na sa luklukan mismo ni Moises at the seat and the throne of Moses. Matthew 23:1-2. Kung magkakamali ba sa ugali at magkakasala ang mga pangulo, hindi na ba natin susundin ang kanilang turo at aral at doktrina? Hindi po, susundin din. Matthew 23:1-3. Na magkagayo nagsalita si Jesus sa makaramihan at sa kanyang mga alagad, nagsasabi, nagsisupo ang mga eskriba at mga Pariseo sa luklukan ni Moises. Lahat nga ng mga bagay na sa inyong kanilang ipag-utos, ibig sabihin ipagturo, ay gawin ninyo at ganapin. Datapat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa. Ibig sabihin ng mga maling gawa ng Pangulo, huwag susundin. Pero ang kanilang turo at utos, susundin, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Ay napakaliwanag, Matthew 23:1-3. Kinuha niya niyang susi ng karunungan sa mga Pariseo na umupo sa luklukan ni Moises, kahalili ni Moises sa Luke 11:52 at ibinigay kay Pedro at sa mga apostol. Matthew 16:18-19 and Matthew 16:18-19, 23 and Matthew 18:18, Luke 22:31-32 and John 10:1-3, 16, John 21:15-17. At dito po babasahin ko after the Acts of the Apostles, Acts chapter 2 verse 1-47, ang pag-angkin ni Pedro mismo na unang Santo Papa ng Roma sa 2 Pedro 1:19-21, 2 Peter chapter 1 verse 19-21. And po, purong Biblia itong ginagamit natin. Sasabihin ng mga Protestante, hindi tayo marunong sa Biblia, mga Katoliko. Hindi po. Ang marunong po sa Biblia, Katoliko. Pag hindi ka Katoliko, hindi ka marunong sa Biblia. Tasan ko sasabihin sa inyo, hindi mo maintindihan ang Biblia sapagkat sabi ni Pedro dito, ito po kanyang sinasabi. Kaya pakinggan nyo po dito si Pedro. At kami, sabi ni Pedro, ibig sabihin siya at mga apostol at ang buong simbahang Katoliko, ay mayroong lalong panatag na salita ng hula. We have a sure or certain word of faith, word of prophecy. The word of prophecy is certain with the apostles. Tingnan nga natin ang translation dito sa King James English Version in 2 Peter 1:18-21. Dito sa King James Protestant Version, ito po ang tinatawag nilang katiwa-tiwalang salin. Ibig sabihin, authorized version ng Protestante, ng mga hindi Katoliko. 2 Pedro 1:19-21. We have also a more sure word of prophecy. Ibig sabihin, he is infallible because he has the sure word of prophecy according to Peter, 2 Peter 1:19, King James Version. Dito sa Tagalog Version, ay mayroong lalong panatag na salita ng hula. Sure word of prophecy, yun yung ibig sabihin ng infallible, hindi nagkakamili, infalliere, Luke 21:31-32. Yun din ang ginagamit na word infallible from the King James English Version, na hindi makapagtuturo ng kamalian si Kristo mismo. Kaya nasunod yun ni Pedro na kapangyarihan ng Espiritu Santo galing kay Kristo. Saan mababasa? Acts 1:3.
to whom also he, meaning Jesus Christ, showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. When Jesus Christ speaks any doctrine on faith and morals regarding the kingdom of God, he speaks with infallible proofs. He speaks infallibly. Acts 1:3. Kaya nga hindi magkakamali, infallible. Letra po, Acts 1:3, Acts chapter 1 verse 3, at inamin ni Pedro, 2 Pedro 1:19, we have the sure word of prophecy, King James Version. Ibig sabihin, infallible, hindi magkakamali, hindi magkukulang ng pananampalataya, Lucas 22:31-32. At sure word of prophecy, 2 Peter 1:19, King James Version. Mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung inyong lamang itong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sumaga ay sumilang sa inyong mga puso. Kaya nga susunod na lang tayo. Hindi na tayo mag-aaral ng Biblia sa ating sarili at tutuklas kung anong aral at doktrina ang tinuturo ng Espiritu Santo ni Kristo dito sa Biblia, ng turo ng Diyos, kundi nasa kanila ni Pedro na kahalili ni Kristo dito sa lupa. At dahil nasa kanilang susi ng karyan ng langit, yung susi, yun ang sure word of prophecy. That is the key of knowledge, the key of wisdom. Ang mga susi ng karunungan at kaalaman, binigay kay Pedro. Pagkamatay ni Pedro, bibigkisan at bibisan ang kahalili niya na susunod sa kanya. Juan 21:18-21. Kaya yun din ang kahalili niya at kasunod niya, ang kanyang successor, ay meron na namang sure word of prophecy, sapagkat nandoon na naman sa kasunod at kahalili niya ang mga susi ng kaharian. Kaya susunod na lang tayo sa doktrina at aral ng simbahang Katoliko. At yan ang nangyayari sa ating mga Katoliko nang naging tao tayo dito sa lupa, nang ipinanganak tayo ng ating mga magulang na mga Katoliko. Meron na tayong katekismo, sinunod 2,000 taon na. Yung Apostles' Creed, credo ng mga apostol, turo yun at doktrina ng simbahan. Tinuturo na yun for 2,000 years. Tinanggap na lang natin at sunod. Ayon sa 2 Pedro 1:19, yun na lang ang gagawin natin, na inyong mabuti ang inyong ginagawa kung ito ang inyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sumaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ibig sabihin, we would understand it little by little until we grow mature in faith, na malaman natin ang buong kapamayagan ng Diyos sa kanyang simbahan, sa lahat ng kanyang turo at aral, sa kanyang revelation. Sabi ni Pedro, bawal ang private interpretation of the Bible, 2 Peter 1:20, na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Ayan po, napakaliwanag. Hindi for private interpretation. Ang mga heretiko, mga heretics, tulad ni Martin Luther and Company at mga Protestante ngayon at hindi Katoliko, nagbabasa ng Biblia ng mga pundador ng simbahan at reliyon. Nagbabasa ng Biblia lamang, without any teacher. Wala silang tagapagturo sa kanilang private interpretation. Sabi ni Pedro, na malalaman mo na ito, una sa lahat, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sariling paliwanag na itong mga ibang iglesia na hindi Katoliko. Ayan po, napakaliwanag mga kapatid. Bawal ho yan sa Biblia. 2 Pedro 1:19-20. Bakit bawal? Sapagkat ibinigay na sa kapamalaan ng iglesia. 21. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao, ibig sabihin isang tao, singular tao, dumating ang hula kailanman. Walang hulang dumating. Ibig sabihin kay Felix Manalo, kay John Smith, at iba pa, Joseph Smith ng Mormons, at iba bang mga tagapagtatag ng reliyon, ng mga propeta, Ellen Goldwait ng Sabadista. Hindi po. Hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman. Babalik na lang si Kristo mula ng pagkatatag ng kanyang simbahan. Wala hong binigyan ng hula na isang tao na tulad ng mga tagapagtatag at pundador ng ibang simbahang hindi Katoliko. Sabi yan ni Pedro na may kinasihan ng Espiritu Santo. 21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsasalita. Mga tao, plural ho yan. Kaya nga si Pedro, Santo Papa at kanyang kahalili, at kaisa ng 11 apostol, 12 sila, at kahalili din mga apostol, mga obispo marami, at kaparian ng simbahang Katoliko, at ang buong simbahan kasama tayong mga laiko. Mga tao, ibig sabihin mga banal, ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Kaya nga sa Council of Jerusalem and Acts chapter 15, konsilyo po yun, kung may debate ko sa doktrina at aral, ano ang tamang pananampalataya ng simbahan. Hindi po isang tao magdesisyon lang. Hindi po ang mga ngaral isang tao tagapundador tulad ni Felix Manalo ng Iglesia ni Cristo, na sinunod lamang ng kanya makalili mga ministro, at ni Mr. Eli Soriano ng dating daan ng Iglesia ng Diyos, na mula lang din kay Nicolas Perez. Hindi isang tao, marami po, mga banal po. Sa magandang balita Biblia, mga banal po yan. Ito, babasahin natin sa King James English Version. Ang binasa ko ngayon,
2 Peter chapter 1 verse 19 to 21. Napakaliwanag ho dito. 2 Pedro kapitulo 1 19 hanggang 20. We have also a more sure word of prophecy. Yun yung po ho yung infallible. Acts 1:3, infallible proofs. When God teaches pertaining to His kingdom through Christ and through Peter, His Pope, there is an infallible teaching. Hindi po magkakamali ukol sa faith and morals. Luke 22:31, binasa ko kana, hindi po magkukulang ang pananampalataya ni Pedro. It's infallible. The faith of Peter is infallible. At dito, 2 Peter 1:19, more sure word of prophecy. Sigurado po, certain word of prophecy, kaya hindi magkakamali po, infallible po. 2 Pedro 1:19. We have also a more sure word of prophecy, whereunto you do dwell, that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Ay, napakaliwanag. First of all, primarily, there is no prophecy of Scripture is of any private interpretation. No prophecy of Scripture is of any private interpretation. Bawal ho ang private interpretation sa Biblia, na magbabasa ka ng Biblia, tapos privately, i-interpret mo o bigyan mo ng pakahulugan. Mali po yung gagawin yan. Magtuturo ka po ng kamalian, kaya hindi ka infallible. Bawat isa sa atin. Hindi tayo binigyan ng susi ng kaharian, Matthew 16:19. Sabi ni Pedro, for the prophecy came not in old time by the will of man. Will of man, ibig sabihin the will of man, isang tao lamang, ang kagustuhan ng isang tao. Yung mga taga-pundador, diba, isang tao lang yun, nagtatag ng kanilang simbahan. But holy men of God, marami. Mga banal na tao ng Diyos, marami. Kaya nga iglesia, samahan ng simbahan na pinamunuan ni Pedro, apostol, unang Santo Papa at kanya makahilili, at mga obispo kahilili ng mga apostol, at mga santo, mga fathers of the church, mga santo ng simbahang Katoliko sa 2,000 taon na ngayon, at mga kapariang Katoliko at tayong mga laiko, kaisa doon. But holy men of God, plural men of God, spake as they were moved by the Holy Ghost. The Holy Ghost would not guide one single man to know all truths. Kaya nga buong iglesia, Matthew 16:18 to 19, 23, and then Luke 22:31 to 32, and John 10:1 to 3, 16, John 21:15 to 17, and now 2 Peter chapter 1 verse 19 to 21. Ayan po napakaliwanag. Kayong sumusunod sa ating programa sa Gabayan sa Kaligtasan, maliliwanagan po kayo dito sapagkat ginagamit po natin dito, hindi po comics, Biblia po. Biblia ngang Protestante ginagamit natin. Kaya ang aral natin dito ay napakaliwanag. Meron din silang pagtutol. Sinasabi nila dito, ang mas sigit ay siyang nagpapadala, ngunit si Pedro ay pinadala ng ibang apostol papuntang Samaria kasama ni Juan. Sinipin niya Gawa 8:14. Kaya hindi siya kinikilalang pangulo nila. Sa kanila pala, pag sinugo na, mas mababa na. Paano si Kristo sinugo ng Ama? Mababa na ba si Kristo sa Ama? Diyos na anak si Kristo. Katambal at katumbas din si Kristo sa Ama kahit sinugo siya ng Ama. Saan mabasa? John 5:18. By calling God His Father, He made Himself, Christ, equal with God. John 10:30, sinabi ni Kristo, kahit sinabi niya, ako ay sinugo ng Ama. John 8:23, mula sa langit, sinabi naman niya sa John 10:30, I and the Father are one. And even the Father can be commanded by His faithful and obedient children. In Isaiah 45:11, ukol sa aking mga kamay, ako ang iyong utusan. Pwede rin utusan ng Diyos. Ibig sabihin, pag mautusan natin Diyos sa pagitan nating pananamalangin at pamamanhik sa Kanya, ibig sabihin, pag sumunod ng Diyos, pag sasabihin ko, mahal na Diyos, bigyan mo ko ng pagkain. Pag binigyan ako ng Diyos ng pagkain, ibig sabihin, mas mababa na ang Diyos sa akin sa pagkasumunod sa aking pananalangin at pamamanhik sa Kanya. Hindi po. Isaiah 45:11. Hindi ibig sabihin, pag inutusan o pinadala, sugo, ibig sabihin, mas mababa na. Mali po yan. Napakahulugan ng mga hindi Katoliko. Sinabi pa nila sa John 10:23, hindi totoo, Jeremiah 10:23, hindi totoo na hindi nagkakamali ang Papa ng Roma sapagkat ayon sa mga kasulatan ng lahat ng mga tao ay makasalanan. Hindi po tinuturo ng simbahang Katoliko that Peter and the Popes of Rome are yung hindi na magkakasala. Hindi po, ang tinuturo infallible, hindi makapagtuturo ng kamalian ukol sa faith and morals, sa pananampalataya at moralidad. Pero sa kanilang buhay, pwede rin silang makagawa ng kasalanan sapagkat Roma 3:23, Roma 3:10, lahat ng tao ay pinanganak makasalanan na tayo because we inherited original sin. 1 Pedro 1:18-19, sabi ni Pedro Apostol, napanunod natin yung kasalanan na mana natin sa ating mga magulang.
Kaya makagagawa din ang satupapan ng Roma ng kasalanan. Pero pagtuturo sa pananampalataya at moralidad, hindi po pwedeng magtuturo ng kamalian sapagkat ang susi ng karaan ng langit ay binigay kay Pedro, Mateo 16:9. Paano kung kakalagan niya kamalian, di makalagan sa langit, kamalian? Ang itatali ni Pedro dito sa lupa, kamalian. Itatali doon sa langit, kamalian. Ibig sabihin, magtuturo si Kristo at ang Diyos Ama ng kamalian. Hindi po mangyari yun, mga kapatid. Kaya hindi makapagtuturo si Pedro at mga kalilang Santo Papa ng kamalian. Kaya dapat tayong sumunod sa kanilang mga aral at mga turo sapagkat sinabi ni Kristo, Lucas 10:16, ang nakikinig sa inyong, ibig sabihin kay Pedro, mga Santo Papa at mga apostol at mga kaliling mga obispo at sa buong iglesia, ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang tinatakwil, at ang nagtatakwil sa akin ay tinatakwil ang sa akin nagsusugo. Kaya sasabihin mo, tinatanggap mo si Kristo na Pangulo ng Iglesia, si Pedro na kahalili ni Kristo, hindi mo tinanggap, at ang kalipunan ng mga apostol at makalili ng apostol ng mga obispo, hindi mo rin tinanggap ang mga Pangulo ng Iglesia, hindi mo rin tinanggap si Kristo. Bulaan ka, sinungaling ka na sinabi mo, tinanggap mo si Kristo, hindi mo pala tinanggap si Kristo sapagkat sinabi ni Kristo, ang nagtakwil sa inyo sa Iglesia, kay Pedro at sa mga apostol, ay ako rin ang tinakwil. At ang nagtakwil sa akin ay nagtakwil din sa nagsugo sa akin. Lucas 10:16. Kaya dapat tanggapin talaga natin ang aral ni Pedro, ang unang Santo Papa ng Roma, at ang kanilang makahiling mga Santo Papa ng Roma na binigyan ng mga susi ng karaan ng langit. Matthew 16:18-19. Ayan po ang napakaliwanag po. Hindi po siya hindi makagawa ng kasalanan. Ulitin natin. Peter is infallible when regarding teaching ex cathedra in matters of faith and morals. Ibig sabihin, the three conditions should be met. First, he will sit on the throne of Peter as the primary leader of the Catholic Church here on earth, the visible head after Christ. Isa yan. Upo siya sa trono tuklukan ni San Pedro Apostol. Magkapagtuturo sa Papa ng Roma, he is teaching infallibly in matters of faith and morals. Pangalawa, ex cathedra, that the teaching should be accepted by all Catholics, all persons throughout the world. Ikalawa yan. At the teaching is a teaching of faith and morals. It's about faith and morals for our salvation, para sa ating kaligtasan. Ang huli nilang talatang sinisipi ay Galacia 2:11. Ito nga, ganun din ang pakahulugan nila. Sinaway doon ni San Pablo si San Pedro, kaya masigit pa nga daw si San Pablo kay San Pedro dahil dito sa talatang ito. Galacia 2:11 hanggang 12. Babasahin natin. Sinabi dito, ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kanya ng mukhaan, sapagkat siya'y nararapat hatulan. Sapagkat bago nagsidating ang ilang mula kay Santiago, ay nagkasalo siya sa mga hintil. Ngunit nang sila'y magsidating, na siya'y umurong at tumiwalay sa mga hintil, palibasa'y natatakot sa mga pagtutuli. At ang ibang mga Hudyo ay nakapagwanari rin naman kasama niya. Ano pat pati si Bernabe ay nabubuyo sa kanilang pagkukunwari. Ngunit nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas sa harapan ng nilang lahat, kung ikaw na Hudyo ay namumuhay gaya ng mahintil at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga Hudyo na mamumuhay na gaya ng mga Hudyo? Galacia 2:11 hanggang 14. Kaya ibig nilang sabihin, sinaway daw ni Apostol Pablo si Apostol San Pedro, hindi daw Pangulo si Pedro o Papa ng Roma. Dahil dito, unang-una sinabi natin, hindi po dito nagtuturo si Pedro ng kamalian ukol sa pananampalataya at sa moralidad. He is not teaching ex cathedra in matters of faith and morals as Pope of Rome. Ano ang ginawa niyang kasalanan? Yung pagkukunwari, that is his behavior. That is hypocrisy on his part of Peter. Hindi po yan pagtuturo ukol sa pananampalataya at moralidad. Kaugalian po yan, hypocrisy. Nagkakasala si Peter sapagkat Peter is not impeccable. Impeccability yung hindi nagkakasala. Si Pedro nagkakasala, sinabi yan ng Simbahang Katoliko, everyone are sinful, including Peter himself. He's also peccable. Ibig sabihin, he is not impeccable. Si Kristo lang ang walang kasalanan. 1 Pedro 2:21 at walang kasinungalingan. Pero si Pedro at lahat tayong mga tao, lahat tayong makasalanan. Roma 3:23. Lahat tayong pinanganak may kasalanang mana. 1 Pedro 1:18-19. Kaya ibig sabihin nito, ang hindi paglalakad ni Pedro ukol sa matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, ang kanyang pag-uugali, ang kanyang pagpapaimbabaw, ang kanyang pagiging hypocrite, his hypocrisy, na hindi siya nakipagsalo sa mga hintil nang dumating mga Hudyo, kaya natakot siya. Kaya yun, hinatulan siya ni San Pablo doon sa ginawa niyang kasalanan, hindi sa aral at turo niya. Sapagkat si Pedro mismo, bilang apostol ng mga hintil,
ay nagtuturo na ang mga hintil rin ay kalikip na sa pamagitan ng pananampalataya ay magiging tagapagmana ng kaligtasan. Sa unang konsilyo ng Jerusalem, si Pedro mismo nagturo dito. Saan mababasa? Mga Gawa 15:6 hanggang 10, sinasabi dito ni Pedro. At nagkakatibo ng mga apostol at mga matanda upang pag-usapan ang bagay na to. At pagkatapos ng maraming pagtatalo, ay nagtindig si Pedro at sinabi sa kanila, mga kapatid, nalalaman ninyo ng unang panahon na karaan na humirang ang Diyos sa inyo upang sa pamamagitan ng aking bibig. Ay napakaliwanag si Pedro umangkin, Gawa 15:7. Ang Diyos na humirang sa gitna ng mga apostol, 12 sila, siya lang ang binigyan, ang bibig lang niya, na mapakinggan ng mga hintil ang salita ng Ebanghelyo at sila ay magsisimpalataya. At ang Diyos na nakakataho ng puso ay nagpapatuo sa kanila na sa kanila ibinigay ang Espiritu Santo na gaya naman ng kanyang ginawa sa atin. At tayo hindi niya itinangi sa kanila na nilinis sa pamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Ngayon nga, bakit niyo tinutukso ang Diyos na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad na kahit ang ating mga magulang ni tayo man ay hindi maaring makadala? Dapat naniniwala tayo na tayo nangangaligtas sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon Hesus na gaya rin naman sa kanila. Gawa 15:6 hanggang 11. Kaya nga dito sa 14, sinasabi ni Santiago bilang obispo ng Jerusalem, at nang matapos na silang magsitahimik, ay sumagot si Santiago na sinasabi, mga kapatid, pakinggan ninyo ko. Sinasaysayan na ni Simeon kung paanong dinala na una ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan ng kanyang pangalan. Ay napakaliwanag ho dito. Kaya si Santiago ay nagdepende sa hukom at pangangaral ni Pedro. Si Pedro ang unang humukom at nangangaral sa Gawa ng mga Apostol 15:6 nang nagtalunan sila ukol sa doktrina at aral. 15:6 hanggang 14 ng mga Gawa ng mga Apostol. Si Pedro ang pangulo dito, hindi si Pablo. Si Pablo at sa Bernabe sila yung nagtatalo. Ang nagpaghusay sa kanila ay si Pedro po. Kaya mali pong pagkahulugan, hindi po impeccable si Pedro. Galatia 2:11 hanggang 14. Nagkakasala din si Pedro. Katunayan nga, 3 beses tinalikuran niya si Kristo nang si Kristo ay pinako sa krus. Pero ibinalik naman siya ni Kristo, kaya yung pagkakasala na pinatawad siya. Pero sa pagkakamali, hindi po makapagtuturo ng pagkamali sa aral. According to faith and moral, si Peter, dahil pangako yan ni Kristo, Lucas 21:22, 31-32. Hindi magkukulan kailanman ang iyong pananampalataya, Pedro. At ang kung ikaw, when you are strengthened, then strengthen back your brothers. Kaya nga napakaliwanag sapagkat siya may hawak ng susi. Matthew 16:19, ibibigay ko sa iyo ang susi ng karya ng langit. Ang iyong kakalagan dito sa lupa ay kakalagan sa langit. Paano pagkakalagan? Kamalian. Mali din kakalagan ni Kristo sa langit, ang Diyos Ama. Magtuturo ba ang Diyos ng kamalian, kabuluanan at kasinungalingan? Hindi po mga kapatid, napakaliwanag po. Logic lang yan. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. What if Peter can bind and can loose error, can teach error here on earth? Then God the Father in heaven, the Holy Trinity, will also teach, bind and loose error in heaven and all the world. Kaya hindi po kailanman makapagtuturo ng kamalian ang simbang katoliko sa pamamagitan ni Pedro na Santo Papa at ng mga kahalili niyang mga Santo Papa ng Roma. Dito sinasabi sa CFD Manual, ang Santo Papa ay hindi impeccable o di nagkakasala. Tulad ng ibang sakop ng iglesia, kailangan pa rin na siya ay makipagbuno sa kasalanan. Ang Santo Papa infallible o hindi nagkakamali sa kanyang pagtuturo opisyal para sa lahat ukol sa pananampalataya at moralidad, sapagkat ang kanyang sinasangayunan dito sa lupa ay sasangayunan din ng langit. Matthew 16:19. At si Jesus ay hindi maaaring sumang-ayon sa mali na aral, kaysa mismo ang magbibigay sa kanya ng kakaibang sanggalang upang hindi siya makapagtuturo ng kamalian. Lucas 22:31-32. Si Kristo mismo nangako, John 14:16-17, 26, I will send you the Holy Spirit, who will guide you into all truths, who will teach you into all truths, and He will be with you till the end of time, forever. John 14:16-17, 26, and John 16:12-13, He will guide you into all truth, the Spirit of truth, the Holy Spirit. Kaya sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinuhos sa araw ng Pentecostes kay Pedro, unang Santo Papa, at ng mga apostol at makahiling ng Santo Papa at mga obispo ng buong simbahang Katoliko, Gawa 2:1-47, hindi po magkakapagturo ng kamalian ang buong simbahang Katoliko sa pamagitan ni Pedro. Sagot sa huli, babasahin ko ito sa CFD Manual bago tayo magtapos. Ang pagsaway ni San Pablo kay San Pedro ay hindi ukol sa doktrina at moralidad,
kundi uko lang ito sa kaugalian na ipinakita ni San Pedro doon sa Antioquia na umiwas siyang kumain kasama sa mga hindi Hudyo upang hindi magagalit ang kanyang kapwa Hudyo sa kanya. Galatia 2:12. Kung si San Pablo sumaway kay San Pedro, hindi ibig sabihin na hindi na siya gumagalang sa kapangyarihan at kapamalaan ni San Pedro. Sa ibang bahagi naman si San Pablo ay sumaway kay San Pedro sapagkat alam niya na sa kalaki ng katungkulan ni San Pedro sa iglesia, bilang pinuno nito ay mas malaking impluensya niya sa mga tao kaysa sino mang ibang pangulo. Si Pedro po ang unang obispo ng Roma. Living Bible, 1 Peter chapter 5 verse 13, sabi ni Pedro, "The church here in Rome salutes you, and so does my son Mark." Si Pedro ay sumulat sa unang sulat niya para sa mga iglesia, unang Pedro 5:13, Living Bible, mula sa Roma, kaya obispo siya sa Roma, unang Pedro 5:13. At Santo Papa siya sapagkat Ama, Isaias 22:19-20, ang magiging pangulo ng Israel o ng bagong simbahan ang Iglesia Katolika na tinatag ni Kristo, kahalili ni Kristo dito sa lupa. Kaya napakaliwanag po ang turo at aral ng Simbahang Katoliko, naway kayo'y ay mabigyang gabay upang ito ay maghatid sa atin ng tunay na kaligtasan. Bago tayo magtapos, ibalik natin kay Brad Eli para sa huling mga mensahe at sa huling pananalangin. Brad Eli? Okay, salamat Brad Alvin, no? Ang giasguta ni Brad Alvin mo na itinaw pas bulang kristal, no? Wato mga kigsunan, ang pagbambit sa ato nga igsoon, Catholic Defenders Incorporated member, Brad Alvin, o niya sa ato nga gamay na lang sa kaayo nga ikadugang nini. Ato rin ay base sa kasulatan, human sa konsilyo kanadong tuig 49, si San Pedro miadto sa Roma, og dito siya gipatay pinagi sa paglutos ni Emperador Nero, og dito siya patya sa kada gitawag og Vatican Hills, no? Diya sa bukid karon gitarukan karon sa atong Vatikano diya sa Roma, ubo sa pag mando sa bangis si Emperador Nero dito sa Roma. Wala tayo oras mga kaigsunan, hinautunta o amahan sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Hinautunta o Diyos nga kadto mga pung, kadto mga gipangyagyag sa ato igsoon, Catholic Defenders Incorporated Cebu chapter, member si Brad Alvin, makahatag unta kini og katinaw sa salabutan o makapabuka niadtong mga mata nga gipiyong pagtuyo niadtong ato makigsunang mga di Katoliko o makahatag usab kini kadasig sa mga Katoliko nga kuwang paspagtuo. Amahan, salamat kayo. O kini among gisalig gipangayo uban ang dakong pagpasalamat diya sa ngalan ni Hesus. Among Ginoo imong anak buhi gariban kanimo uban sa Espiritu Santo usa ka Dios hangtod sa kangturan ug sa panabang sa mong langitnon nginahan nga may patron karon sa Sugbo, si Virgin Maria, ang Virgin sa Guadalupe, ug sa panabang usab sa mga santos sa langit ubos sa pagduma ni San Miguel Arcangel ug usab sa mga santos sa ato nga santos nga Pilipino, si San Lorenzo Ruiz ug si San Pedro Calungsod. Amen. Amen. Sa ngalan samahan sa anak si Diyos Espiritu Santo. Amen. Salamat. Hangtod ugma. Mayang hapon. Maukadto ang tulumanon nga inyong nabati, gabayan sa kaluwasan. Hangtod sa sunod gahigayon, dagang salamat. Ang Diyos manalangin kanatong tanan.